Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, yung unit na share ko sa inyo is DA64V Automatic 4x2 Semi-Wagon. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan, details and price ng ating units. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan, so yung unit natin mga boss is DA64V Automatic 4x2 K6A engine, non-turbo, captain seat po siya. So since non-turbo, harap lang po yung power window niya. So isa-isahin natin kung ano yung mga pina-add ni sir. So una-una mga boss, nga pala, yung unit na ito is kasama sa ating batch na ibabiyahe this month sa Luzon. So i-deliver natin ito sa Lucena. Shout out sa you sir Epo. So siya po yung owner ng unit. And ayun, made to order nga yung unit natin. Ayan, so una-una mga boss, since DA64V yung unit natin, ganito po yung headlight ng ating 64V. So meron po sila pinagkaiba sa headlight ng ating kung ikukumpara natin sa mga 64W. So yung 64W naman, meron tayong samurai headlight and smiley headlight. So ito po yung pinaka normal na headlight or pinaka standard headlight ng mga 64W. Ayan. So una-una mga boss, nagpa-add si Sir Epo ng wrap around 3M tint. So yung lahat po ng tint natin mga boss, yung harap is magic tint. So napaka-clear po ng vision yan mga boss. Medium tint, super black, and sa likod is medium tint. So ito po yung vision ng ating side mirror and vision ng ating driver. So kailangan talaga mga boss yung ating tint sa harap is napaka-linaw kahit gabi. So yan po yung vision ng ating driver. Ayan mga boss. So ito po yung nilagay natin na mags. Siyempre ito yung pinili na design and color ni Sir Epo. Siyempre kapag ka-avail tayo ng ating brand new rims, kasama na po tires and lug nuts dyan. And siyempre yung kanyang special tools. Since yung lug nuts natin is Allen type. Ayun, meron din tayong nilagay na fog lamp. So projector po yung ating fog lamp. So ano siya aftermarket na fog lamp. And then meron din po siyang parang ring light. So dalawa po yung kanyang lights. Ayan. So meron din po tayong nilagay na chrome na garnish sa mga openers. So napakaganda po ng setup ni Sir Epo. Although DA64V yung units niya, but hindi po siya ordinaryong DA64V. Ayan. So yung color niya mga boss is Kryptonite green. So ito yung color na pinili ni Sir Epo. And yung pinagkopyahan natin ng color dito is yung mga Toyota Vios na Kryptonite green. Ayan. So kung meron po silang pinagkaiba, konti lang kasi nga hindi naman yung original mismong color yung binili natin, but tinimpla or kinapi natin yung color. Ayan. So meron din tayong nilagay na back seat. So halos lahat po ng back seat natin yung ating design is diamond. And syempre one color na lang sa taas and sa baba naman is black. So, bakit nga ba black yung ating kulay madalas sa ating backseat? Kasi po ito yung halos tinatamaan ng mga paa, lalo yung mga bata umuupo dito. Kaya mas nilalagay natin talaga color black para malinis and mas madaling linisin kung nadumihan ng mga alikabok. So dito, hanggang dito lang yung ating light beige na kulay. So napakalinis and napaka-decente po ng interior ni Sir Epo. Wala po masyado mga palamuti, wala po masyado tayong mga nilagay na mga accessories. So napakalinis talaga. So yung kanyang ceiling stock lang po, nilinis natin and kinumpleto natin yung kanyang mga tocks or mga ceiling clips. So kasi kapag dumating yung mga units natin from Japan, hindi naman talaga siya makukumpleto kasi yung iba hindi naman nila kinakabit talaga after ng tacking nung na-chop siya. So meron tayo mga brand yung mga ceiling clips para po makumpleto yung kanyang mga clips. Hanggang dito mga boss, so brand new to. Ayan. So disadvantage lang mga boss, kahit gaano natin linisin yung ating mga pads and ceiling, hindi talaga 100% nalilinis kasi meron po siyang mga stain ng oil. So minsan inaapak-apakan lang kasi to dun sa container. Kaya ganun nangyayari. So kahit anong gamitin natin na chemical mga boss, meron talagang mga stain na hindi na po natatanggal. So sa ating chrome garnish mga boss, kasama na po yung likod. So 5 chrome garnish po yan, 2 sa harap, 2 sa center and 2 sa harap and 2 sa sliding door left and right and 1 po sa likod. So 5 garnish po siya. So additional din po ito mga boss. So ito po yung camera ng ating reverse camera ng ating touchscreen stereo.
And syempre nilagyan natin ng plate holder para po hindi po ito ma-disalign kapag kay kakabit. Kasi malapad yung design ng plaka sa Pilipinas eh. And then sa Japan siguro is hanggang dito lang. Kaya no need na sila maglagay ng plate holder kasi naka-design to eh, naaayon sa size ng plaka nila. So sa Pilipinas naman mga boss, mas malapad konti. Kaya kung ilalagay natin itong plaka natin na walang plate holder, medyo nadi-disalign siya. So eto mura lang naman to eh. So additional din to. So ayan naman mga boss, kapag ka 64V naman, eto yung taillights ng ating 64V. So kaparehas lang po sila ng taillights ng ating 17V. So yung taillights po ng 17V and 64V is isa lang, kasya po sila. So ayun mga boss, nilagyan din natin ng rain visor. So black po yung nilagay natin. So yung rain visor naman natin mga boss is nagdedepende yung nilalagay natin na kulay. Depende din sa ating body color. So kung ano yung pinaka best na bumabagay talaga is yun yung ina-apply natin. And syempre mga boss, kapag sinabi nating 64V na captain seat or semi-wagon, mapanan turbo or turbo, electronic na din po yung power, side mirror niya. So power mirror na din po siya, but meron po silang advantage and disadvantage. So ganito po yon. Kapag ka non-turbo mga boss, dalawa lang po yung kanyang power window. So left and right lang po sa harap, wala pong kasamang power window sa likod. So ngayon mga boss, kapag ka non-turbo, ayun nga, harap lang yung power window natin. Yung ating power mirror naman mga boss is auto tilt lang po siya. Try natin Ayan. So ganun lang po yung function niya, but hindi po siya auto fold pag non-turbo and harap lang yung power window. And kapag ka naman all power window yung harap and likod, auto tilt and auto fold po siya. So meron po siyang isang buttons dito sa kasama sa power window switch. Yun po yung tawag niyan. Yun po yung switch ng ating auto fold. So yun po yung pinagkaiba ng power mirror sa turbo and non-turbo. So ayun mga boss, gusto ko lang i-shoutout si Sir Epo of Lucena City. Maraming salamat po sir sa pagtitiwala and sa pag-aantay ng unit. Maraming salamat po. So presyo tayo agad mga boss. Yung kabuuang setup po ng ganitong unit na DA64V, automatic 4x2 non-turbo, captain seat po siya, dalawang power window lang po left and right sa harap. Yung presyo po nito and inabot lamang po ng 240,000 pesos, 240. Ayan, so made to order po tong unit natin mga boss. So napakasulit na po, from 240,000 pesos kasama na po yung ating brand new rims and tires. Ayan. So sa mga Luzon buyer natin mga boss, wag po kayong mahihiyang magtanong. Yung shipping fee naman is pag-usapan na lang natin. Depende po sa area ninyo. So sa mga gusto pong mag-inquire, magpa-quotate, mayroon po kayong mga tanong, message lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. Pwede din po sa aking personal account na Kim Luis Busalya, sa aking partner na si Kitty Cat G. Pwede din po kayong tumawag sa aking number na 0999-880-2420. And mga boss, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala and suporta sa KMJL Surplus Trading. See you po sa aking next vlog.